Ang obligasyon ay pangangailangan na iniuutos ng batas na magbigay, gumawa o hindi gumawa. Ito ay pangangailangan dahil may parusa ang batas sa hindi pagtupad. Ang pagbabayad ng buwis ay obligasyon sa pamahalaan. Kung hindi magbayad, may interes at multa na ipinapataw ang batas. Ang matigas ang ulo na ayaw magbayad ay posibleng makulong. Ang mananampalataya ay dapat pasakop sa pamahalaan, kaya't dapat magbayad ng buwis. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat, buwis sa dapat buwisan. Ang ating pagsunod sa batas ay hindi utang na loob ng pamahalaan sa atin. Sinabi ng Panginoong Hesus, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na iniutos sa inyo, inyong sabihin, ginawa lamang namin ang aming obligasyon. Obligasyon ng tao na sumunod sa Diyos. Ang unang batas ay ang utos ng Diyos kay Adan na huwag kumain ng bunga mula sa punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama. Iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka. Dahil sa Diablo, ito ay sinuway nina Eva at Adan. Sa pamamagitan ni Adan ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ngunit matapos na magkasala sina Adan at Eva, ay ipinahayag ng Diyos ang Ebanghelyo. Sinabi niya sa Diablo, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ito ay pag-ako ng Diyos ng obligasyon na wasakin ang mga gawa ng Diablo. Ito ay unang isinakatuparan nang palitan ng Diyos ang damit na ginawa ni Adan at Eva. Nakita nila na sila ay hubad. Gumawa sila ng damit mula sa dahon ng puno ng igos at isinuot. Ang damit na ito ay mula sa lupa na isinumpa ng Diyos. Ito ay kailangang hubarin sa kanila. Hindi sila dapat mamatay na suot-suot ang sumpa ng kautusan. Kaya't gumawa ang Diyos ng damit na balat na isinuot niya kina Adan at Eva. Kinailangang pumatay ang Diyos ng isang hayop at itigis ang dugo nito. Pagkatapos ay pinalayas ng Diyos sina Eva at Adan mula sa Eden. Ito ay biyaya para sa ikabubuti nila. Hindi ibig ng Diyos na makakain sila ng bunga mula sa puno ng buhay na nasa gitna ng halamanan at mabuhay magpakailanman na may makasalanang kalikasan. Ayaw ng Diyos na sila ay mahiwalay sa Kanya ng walang hanggan. Mula noon ay ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na kailangan ng tao na tumalikod sa kasalanan at magbalik sa Kanya. Paulit-ulit ay ipinahayag niya na kailangan ng pagbububo ng dugo upang ang kasalanan ay mapatawad. Sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng kasalanan. Ang dugo ng hayop na inialay ayon sa kautusan ay dugo ng inosenteng handog. Ang hayop ay walang muwang sa kautusan ng Diyos kaya't walang sala. Ito ay malarawang propesiya na ang handog na iaalay ay dapat na walang kasalanan.
Walang sino man ang maaaring maging handog para sa kasalanan dahil ang lahat ay nagkasala. Kaya't ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao. Siya ang matuwid na ibinigay ng Diyos para sa ating kasalanan. Siya ang umako sa kanyang katawan ng ating kasalanan sa krus upang tayo ay mamatay sa kasalanan at mabuhay para sa Diyos. Ang Panginoong Hesus ay muling binuhay ng Ama. Sinabi niya, ganyan ang nasusulat na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw, at ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Dahil ang mga alagad ay saksi ng mga bagay na ito, inako nila ang obligasyon na ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Isinulat ang Ebanghelyo upang tayo ay sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon tayo ng buhay sa kanyang pangalan. Ang tumanggap ng buhay na ito, gaya ng mga alagad, ay ginawa ng Panginoong Hesus na kanya ring mga saksi na may obligasyong ipangaral ang Ebanghelyo. Magagawa nating ipahayag ang Ebanghelyo hindi dahil may matatanggap tayong pakinabang, kundi dahil sa ating pag-ibig kay Jesus. Ang umiibig kay Jesus ay tumutupad ng kanyang mga utos, at iniutos ni Jesus, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Sa ating pagtupad ng obligasyong ito, ay mararanasan natin na kasama natin si Jesus. Sinabi niya, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kasama natin si Jesus mismo tuwing ipinapahayag natin ang Ebanghelyo. Gaya ni Apostol Pablo ay masasabi natin, kung ipinangangaral ko ang Ebanghelyo ay wala akong dahilan upang magmalaki, sapagkat ang obligasyon ay iniatang sa akin. Kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. Pag-ibig ni